beloved, Boss Mike, Cervera. Na pangalan ang ihaharap ng House prosecution sa impeachment trial bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay walang iba kundi si Mary Grace Piatos. Nakaw! Na is- Wait lang. Hindi ba dapat ang Mary Grace Piatos ang maglabas dyan sa panig ni Sara? Bakit parang naiba? Yung Mary Grace Piatos, mga kababayan, ay ang maglalabas ngayon ay etong prosecution. Parang may mali ano? O hindi kaya itong Mary Grace Piatos na tinutukoy nila ng prosecution, baka naman tauhan ni Sara na bumaliktad. 'Di ba na yung pala yung talagang Mary Grace Piatos na perma ng perma sa pangalang Mary Grace Piatos. Pwede rin yun, ano? 'Di ba mga kababayan ko? Oo. Tama yung boss, may ipapasabi na kung totoo. Eto na nga Oo, haharap na nga raw tong Mary Grace Piatos, pero hindi papabor kay Sara. Di ba nga yan yung alas niya? Na dapat siya yung magpakita ng Mary Grace Piatos na tumanggap ng sandamakmak na pera, di ba? Yan yun Charlie Whiskey, bagong-bago to Kakabalita lang nung bago ako mag-live. Ano? Ako sa akin tingin ko dito, Nori Bridon mukhang mukhang nakuha ng prosecution yung taga-pirma ni Sara ng Mary Grace Piatos. Kasi mga kababayan, kung etong Mary Grace Piatos ay mapalabas ng kampo ni Sara, ito yung number 1 na depensa nila na totoo Di ba? Na totoo yung Mary Grace Piatos na mga nakatanggap ng sandamakmak na pera. Ganun yun mga kababayan pero, ako nga nagtaka rito bakit napunta sa prosecution sa mga nakapirma sa resibo ng isang kontrobersyal na pangalan ang ihaharap ng House prosecution sa impeachment trial bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Nako! Yan ay walang iba kundi si Mary Grace Piatos. Kita nyo? Gagamitin etong si Mary Grace Piatos eto sabi rito ni Maletagang, maraming alam to. Sabi ni Maletagang, si Mary Grace Piatos, codename ng isang mataas na leader ng NPA. Ayon sa intel ni BP Sara, diyan papasok ang confidential fund. Kaya walang record sa... Papaniwala ka kasi kay Sara, bobo yun Maletagang, lipat ka na rito. Naniniwala ka ba kay Sara Duterte? Napaka-bobo. Lipat ka na rito. Dito na lang tayo. Kahit ano pang sabihin mo, maletagang. Ano pang gusto mo? Baulgang. Gusto mo, buhayin natin yung kabaonggang. Ilan na lang kayo naniniwala kay Sara? Sabi, napakahina ng ulo. Na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds. Nako. Inaasahan ng prosecution na siya ang magiging susi sa akusasyon kaugnay sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Pero kung paano nga ba susulpot si Piatos sa trial, alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Siyempre sisiraan nyo ito credible ito Siyempre sisiraan nyo ito. Itong Mary Grace Piatos. Di ba? Ganun naman kayo lagi, di ba? Malo Gipila. Mag-like ka muna. Shoutout ka ng shoutout Malo Gipila Di ba, Alexandre? Jen Teres. Jay Martinez. Si Sara Duterte ang lumikha nito
'Di ba? Wala namang ibang lumikha ng pangalang Mary Grace Piatos kundi si Sara Duterte lang. Eh, paano ngayon napunta sa prosecution na mukhang ididiin si Sara Duterte dito? Nako. Oh. Oh, 'di ba, Leia, no? Oh, Annalisa Uso, Sol de la Cruz, oh. Magiting ng Bulacan, oh. Ikaw, homework, oh. Eh, nakakapagtaka eh. Oh, sige tuloy. Isinama ng prosecution panel sa paharaping testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Siya ang umano'y tauhan sa tanggapan ng bise na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds. Nako, yun na nga. Yun na nga. Yun na nga. Mukha nga ang tinutukoy dito, yung Mary Grace Piatos na pumirma sa pangalang Mary Grace Piatos. Delikado si Sara dito. Mukhang ito na ang katapusan ni Sara. Mukhang ito na ang magpapabago sa mga DDS na tanga. Mukhang ito na yung magpapatalino sa kanila. Pag nalaman nila kung sino yung Mary Grace Piatos na mga tumanggap ng sandamakmak na pera. Laka, Sara Duterte, Paano kaya nakuha ng prosec yun, ano? Na inilantad sa hearing ng Kamara kaugnay sa budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa sentro siya, nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds. No? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit ng confidential funds. Una nang inihag ng Philippine Statistics Authority na walang birth, death o anumang identification records sa kanila ang pangalang Mary Grace Piatos. Kaya kung paano siya lilitaw sa impeachment trial, Abangan ho natin on how the prosecution. Naku, kaabang-abang ito, mga kababayan, Mukhang may pasabog ang prosec, mga kababayan, ano? Ibig sabihin ng prosec, prosecution, mga kababayan, mukhang may matinding pasasabugin ng prosecution dito. Mukhang matatameme si Sara dito, kaya pala panay na papunta ng abroad, nililipat na yung mga kwarta na ninakaw niya. Hindi kaya ganon, mga kababayan ko, ninenervyos na si Sara? Kaya ba nagbabait-baitan na kay Pangulong Bongbong? Bakit? Si Pangulong Bongbong na lang ang makakatulong sa'yo, Sara? Sabi ni Semana, sungay pala sa Ilocano. Ay, Sara. Totoo, ang sungay ay Sara. Ang alas ay pangit. Naloko na talaga. Nako, mga kababayan, nanganganib si Sara Duterte dito. Pag lumabas na si Mary Grace Piatos, Melgina Margate, Undertake this particular aspect of the proceedings. bukod kay Piatos, inilista ring testigo ng prosecution si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Tugon ng depensa, Yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. Ganun din naman kayo May prerogative din kayo. Prerogatibo ng prosecution kung sino yung papakita nila at bibit-bitin na witness dyan sa impeachment trial di ba, mga kababayan? Nakita nyo? So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. bago matapos sa Siyempre, ano nyo rin yun prerogatibo nyo rin na i-cross-examine ang lahat ng mga witness nila. Kaya nga sinasabi ko rito, lahat naman kayo may karapatan lahat naman kayo prerogatibo ninyo na i-cross lahat yung mga witness. Kaya nga, kung totoo lahat yung sinasabi ni Sara, kaysa nandoon siya sa ibang bansa, ngawa ng ngawa, umuwi na lang. Di ba? Umuwi na lang para dito ipaliwanag
at ma-cross na rin ng mga prosek natin ano. Si Sara, mga kababayan, parang takot na takot humarap eh. Ako naniniwala, alam nyo, no? Ako naniniwala na hindi nila iyaharap si Sara Duterte diyan sa impeachment trial, hindi nila hahayaan na matanong ng prosecution dahil si Sara Duterte ay tanga, bobo, hindi marunong sumagot na tataranta. Kaya nagawan na nila ng paraan na hindi na magpakita pa si Sara Duterte. Pero kahit paman na po pwede na hindi na magpakita sana si Sara para sa mabilis sana na matapos itong impeachment trial niya. Di sana siya na mismo ang magkusa. Oo. 'Di ba? Malamang umamin 'yan. Ganun talaga gagawin 'yan. Baka nga magwala 'yan eh. Oo. Baka sabihin niya ipapuputol niya lahat yung mga ulo ng mga membro ng prosecution eh. Oh. Idadamay pa si Attorney Claire. 'Di ba? Oh, yan 'yun, mga kababayan ha. Oh. Sabi ni Alicia Duran, bagal mo magsalita. Bakit? Prerogatibo ko rin yun kung mabagal ako o mabilis ako. Parang trip ko ngayon na parang nagsasalitang sentry, soft spoken. Di ba? Eduardo Musa. Gusto ko yun eh. Gusto kong practicein yung mabagal para hindi masyadong pagod eh. Ikaw ba naman kakatapos ko lang mag-live na naman ako. Siyempre kailangan reserve mo rin yung energy mo. Baka mamaya mapalo ako ni Jen eh. Wala na akong energy mamayang gabi sa Bengbang eh. Tao pa mo! Yeah? Unawain mo naman ako minsan, di ba? Di ba Mary Jane de Vera? Romel. Wash out kaya Angie Pleno. Ganon. Di ba, Hoyas? Ang pre-trial conference, Huwebes ng hapon, iginit ng prosecution na markahan bilang ebidensya, pati ang kahon na naglalaman ng tax records ng bise. Bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. This will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline. Nung pong actual po niya ang kayamanan. So, Dumistansya naman. Ito na nga eh. Yang mga kayamanan na yan, hindi naman ho natin kukunin kung kanila talaga yan. Ang problema, di ba? Parang pinurga. Ikaw ba naman kakatapos ko lang kumain eh. Siyempre medyo, inaantok pa ako. Pero mo, pinilit ko lang gumising. Alam mo yung naidlip ka, biglang gumising ka dahil may live ka. Ikaw kaya gumanon. Diba Arnold Reyes, Ang impeachment clerk of court sa pagmamarka sa mismong kahon. is it the first time I'm hearing it? Mag-aayon ang tugon ng depensa sa hiling ng prosecution sa impeachment court sa Biyernes, June 26. Kaugnay naman kung dadalo ang bise, giniit ng depensa na depende ito sa sitwasyon. Pero iginit nilang ang paglahok ng kampo ng bise sa pre-trial conference ay malinaw sa pagharap sa mga aligasyon laban sa kanya. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Kita nyo? Wala. Meron pa nga depende yung pagharap ni Sara. Mga kababayan, may depende ba doon? Kung ang gusto talaga matapos na yan para hindi na maabala yung mga senador at makatuon na sa iba, matuunan naman itong flood control, 'Di ba? Matapos na sana itong impeachment trial ni Sara, di okay. Maraming magagawa yung mga kababayan natin. 'Di ba? Na mapapanood. Magagawa rin ng mga senador, ng mga batas. 'Di ba? Hindi ho na nasasayang yung oras dito sa impeachment trial ni Sara na kung tutuusin,
panagutin na sana. Mag-resign ka na, gano'n. Wala ho eh. Oh. Our beloved Boss Mike Cervera